Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa 5 mga cryptocurrencies, kung saan ang sabi po rito ay 5 cryptocurrencies to turn $10 into $1,000. Yan, meron daw pong may mga 5 cryptocurrencies dito na kapag nag-invest daw tayo ng $10 sa mga ito ay magiging $1,000 daw po ang maibabalik nitong kita. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay based on several factors ranging from blockchain value and community to general backers. The 5 cryptocurrencies outlined below have what it takes to turn a $10 investment into $1,000 in 2024. Kaya yan, ngayon na rin mismong taon 2024, kapag nag-invest daw po tayo ng $10 sa 5 mga cryptocurrencies na ito ay magiging $1,000 ang ilalabas nitong kita. Kaya yan, the crypto ecosystem has continued to welcome numerous protocols with their underlying assets. While some are promising, most new tokens are merely cash grabs designed by crypto scammers. Ayan, totoo po yan. Karamihang mga bagong tokens na nagsisilabasan ngayon ay kagagawan po yan ng mga crypto scammers. Kaya mag-ingat po tayo. For investors looking to get a head start in the research on promising tokens, these 5 tokens are worth considering. Kaya yan, para daw po sa mga investors na naghahanap ng bagong mga tokens, yan ay or nagre-research sila ng mga bagong tokens na gusto nilang pasukin, ay maaari po nilang i-consider yung 5 mga 5 tokens na ito. Ayan, syempre, ayan po, unang-una ay si Solana. Solana has a robust ecosystem that is notably in the spotlight at the moment. The blockchain protocol has a lot of good things happening simultaneously in its ecosystem that primes it from immense growth this year. Ayan, si Solana ay patuloy pa rin po na nagpapakita ng magandang performance o ito ay siya yung parang tinututukan ng karamihang mga traders at saka investor. Ayan, from the emergence of Solana Mobile to DePIN and DeFi, Solana has taken the fight for dominance to Ethereum's doorsteps. Solana has a very positive price action that enables it to recover easily from bearish trends. At the moment, it is priced at $92.62, up by 1.64% in the past 24 hours. Ayan, si Solana daw ay meron daw po itong kakayahan na makapag-recover po kaagad. Kahit na nakaranas po siya sa isang bearish trend or pagbagsak, ay napakabilis po niyang makarecover or makabalik po kung saan po siya dating bumagsak. Kaya sa ngayon ay naglalaro po siya sa presyong $92.62. Umangat po siya ng 1.64% nitong nakalipas na 24 oras. Yan, ang sunod po kay Solana ay itong si Polygon or si Matic. Polygon is a major delight for enterprise firms looking to make a pivot into the Web3 space. As an Ethereum-based scaling protocol, Polygon has recorded immense achievements in the past year, ranging from its partnership with the Starbucks to the CDK toolkit it designed to help create other blockchain networks. Kaya yan po si Polygon. Ayan, isa po siyang Ethereum-based scaling protocol. At yan, meron na rin po siyang mga matitinding partnership katulad kay Starbucks at ang CDK toolkit. Ayan. Polygon has the tendency to increase investors' capital this year based on numerous advances up its developers' sleeves. Kaya yan, meron daw pong kakayahan itong si Polygon na palaguin yung mga investment ng mga investors ngayong taong ito. At ito ang magdudulot daw po kasi rito ay yung mga napakaraming mga advancement sa
developments or mga ginagawang mga projects ng mga developers. Kaya yan, the digital currency is changing hands for 0.777. Ayan, up by 3.97% in 24 hours despite being down 73.61% from its all-time high of $2.92. The chances of further growth are high. Kaya ayan po. Sa kasalukuyan ay naglalaro po sa 0.777 ang market price ni Polygon. Siya po ay umangat ng 3.97% nitong nakalipas na 24 oras. Ayan, ang sunod naman kay Polygon ay itong si Cardano or si ADA. Cardano as a blockchain network is arguably the most developer-driven protocol as judged by its GitHub activities, prime for scalability and low cost. Cardano is making its mark in Web3 as one of the fastest evolving chains to pitch tents with. Kaya yan po si Cardano. Isa po siyang blockchain network at marami po siyang mga developer-driven protocol. Ayan, at makikita po natin yan sa kanyang GitHub activities. Kaya yan, siya po ay may matinding scalability at saka yan, murang-mura yung kanyang mga transaction cost. At ngayon ay sinusubukan po niyang pasukin ang Web3. Kaya ayan po si Cardano. Its positive innovation rate has polished the potential of ADA, its native token, which is worth 0.4849. Thus, it is up by 0.11% in 24 hours at the time of writing. One of the most important updates on Cardano is the Hydra, a scaling solution it pitched as a game changer. Ayan, yung pinaka-mahalaga raw po na inilabas na update ni Cardano ay itong si Hydra. Isa po itong scaling solution at isa raw po itong game changer. Ayan. Or ibig pong sabihin ng game changer nito na ito ay malaki yung maidudulot nitong pagbabago dito sa ecosystem ni Cardano. At ngayon ito po ay kasalukuyan yung kanyang yung presyo ni Cardano ay kasalukuyan naglalaro sa 0.4849. Ayan, umangat po siya ng bagya 0.11% nitong nakalipas na 24 oras. Yan, sunod po kay Cardano ay itong si Avalanche or si Avax. Avalanche is one of the top coins with the most intriguing recovery rates over the past year, described as the fastest protocol in terms of time to finality. Avalanche has soared by more than 81.17% year on year to $32.60 after dropping as low as $8.91 on October 19, 2023. Yan po si Avalanche. Isa po siya sa mga nangungunang coins na may nakaka-intrigang recovery rates. Yan, itong base sa nakalipas na taon. Ayan, ang Avalanche ay siya po ang may pinakamabilis na protocol. Yan, sa time to finality. Yan, siya ang may pinakamabilis na protocol in terms sa time of finality. Kaya ayan, yung kanyang market price po ay umangat po siya ng 81.17% nung year on year niya patungo po sa mataas na presyo na $32.60. Ngunit mabilis po itong bumagsak ng $8.91 nitong nakalipas na October 19, 2023. Avalanche big sell as a candidate on this list lies in its growing embrace by major financial firms like JP Morgan Chase and Corporation. Kaya ayan po. Yan po yung isa pang parang pinaka-foundation dito ni Avalanche or Avax. Ayan, ito po ay tinatangkilik or ito ay tinatangkilik or sinusuportahan ng mga malalaking financial firms tulad po ng JP Morgan Chase. Yan, ang sunod pa po kay Avalanche or Avax ay si XRP. XRP is considered one of the biggest but undervalued digital currencies in the crypto scene. Currently trading for 0.5294, the token is up by 2.02% in the past 24 hours per data from CoinMarketCap. Yan po itong si XRP, madalas po natin i-content yan dito.
at siya po ay isa sa mga pinakamalaki na digital or cryptocurrency. Ayan, at ngunit undervalued po siya. Ayan, ayon po rito. At siya po ay naglalaro ngayon sa presyong 0.5294. Yan, umangat po siya ng 2.02% nitong nakalipas na 24 oras base po sa datos ni CoinMarketCap. XRP is the only crypto recognized by law as a non-security after the historic ruling from Judge Analisa Torres. The July 2023 ruling set a precedent that is poised to unleash the coin this year and in the coming ones. Kaya yan yung pinaka matindi pong achievement ni XRP ay nitong nakalipas na taon ay siya po ay na-declare na non-security. Ayan. Ito po ay ang nag-declare po rito ay si Judge Analisa Torres. Yan, nangyari po yan noong July 2023. Kaya siya po ang nag-iisang may considered na non-security or meron siyang regulatory clarity. Kaya ayan po ulit yung mga limang mga cryptocurrencies na kapag nag-invest daw po tayo ngayon ay ng $10 ay pwedeng kumita tayo rito ng $1,000 or yung $10 natin ay pwedeng maging $1,000. Yan po si XRP at si Avalanche or Avax, si Cardano or ADA, si Polygon or Matic, at saka si Solana or Sol. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.